we will go to the second portion of spiritual life, crossing over to the spiritual life kasi po kailangan po makatawid tayo talaga ng gusto. Amen? Your consciousness, your focus, mula sa pagtingin sa ating mga kalusugan lamang, pangangatawan, ari-arian, tungo sa spiritual na buhay. How could that be? Let's pray together. Ama namin, tulungan mo kami na makatawid upang ang buhay namin hindi panlupa lamang. Kung hindi, panlangit, pang-espiritu, pang-Diyos. Saluhan mo kami sa mga inihandang pagkaing espiritual ngayon upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng paglago at paglakas upang tahakin namin ang landasin na tinalaga mo para sa amin bilang mga anak at mga lingkod. Sa ngalan po ni Jesus, dalangin. Amen. Let's read together. Ready? Go! Nasaan ba ang inyong Diyos? Ang palaging winiwika. Ang Diyos namin nasa langit. Naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano ang ibigin. Ginawa sa ginto't pilak ang kanilang mga Diyos. Sa kanilang mga kamay nitong tao ang nag-ayos. Totoo nga at may bibig, ngunit hindi makapagsalita at hindi rin makakita mga matang pinasadya. Tanungin mo nga yung katabi mo, sino ang Diyos mo? We may all visit it. Hindi pwedeng pag-usapan ng spiritual life kung hindi tatalakayin ang Diyos na Espiritu. Amen? Baka po ganyan pa ang Diyos nyo sa bahay ay, sabi mo nga sa katabi mo, nagpalit na ako ng Diyos. Yung Diyos ko ay may mata at nakakakita. Amen? Hindi berde, hindi pula. Ito po ay lumalaki, hindi na natiling bata. And we got to understand, God is just not around, He is within. Amen? He is Emmanuel. He lives within us. And so we ask this question from the book of Psalms, where is God? Where is God? Asan po ba siya? Kasi po, ang kasunod na yan, lahat ng mga namatay, ang tanong nila, where are the dead too? Saan nagpunta yung yumao namin? At ako, pag pumanaw, saan ako pupunta? Kung saan siya naroon, dapat doon, di ba? And so, where is God? Paano mo sasagutin yan? Ate Phoebe, paano mo sasagutin yan? Nasaan si Lord? Saan mo ituturo? Andun, sa langit. Merong isang awit, ganito sabi niya, you ask me how I know He lives within my heart. Beautiful song. Alright, pwede, no? Pero, nasa palengke rin ba siya? At iniwan mo ba sa bahay kanina? Sabi ng iba, ay pumunta ako sa church, nandun si Lord. Baka po wala. Ano? Baka nandito po yung kainis-inis niyong kaaway. Think about it. Meron pong isang concept, ang tawag po nila ay monotheistic thought. No? Ibig sabihin po ng mono means one. Okay? Mono means one. Theistic meaning God. Okay? Meron pong mga pag-iisip kasi na talagang iisa lang ang Diyos. Alright? Sino yung iisang Diyos na yun? Siya po yung yung pinakamakapangyarihan Diyos, Supreme Being. Siya rin ang may lalang dahil makapangyarihan siya. At siya ang ating pinananaligan. Amen? At merong isang bagay na binanggit tungkol sa Diyos sa Biblia, all through scriptures, no? That God is spirit, incorporeal, meaning corpus, katawan, no? Corpus. In, meaning no corpus. No body. Alright? Now, hindi po siya matter. Incorporeal. Amen? Kumbinsido na ba kayo dyan? Ha? Nung nandito ang Panginoong Hesus, nakita at nahipo siya ng lahat, dineclare niya, no? God is Spirit, and those who worship God
will worship Him in spirit. Amen? And I'm very happy to teach you that God cannot be seen. Amen. But I can really feel Him. Ang problema po sa feeling lang, sometimes you woke up one morning and you're not in the mood. You don't love your husband. You don't feel like living. And sometimes, if you depend your life on your feeling, may problema po ng konti. Sapagkat minsan po, hindi mo na-feel si Lord. Naunawaan niyo po ba yan? Kailan yon? Pag may lagnat ka. Pag pera mo sa bulsa ay 2 na lang. At pag nasipa mo yung palabigasan at ito ay maingay. At kung nakita mo yung manok mo ay hindi na nangingitlog rin no? Mga ganun, no? At yung baboy ay parang mapepeste. You don't feel God when things like that. And so a spiritual God need to be manifested in some other ways. How? Ano mo sasagutin yan? Okay, ngayon, bago ko ituloy po yun, gusto kong introduce pa itong another word na to, iconoclasm. Sabi nga niyo to, iconoclast. Galing po sa salitang Grego na icon, meaning body or figure, and klau, meaning to break. 700th century. Pagkatapos po ni Jesus Christ, mga 700 taon, matapos po si Jesus, nagkaroon po ng suppression and destruction of religious icons. Pinagsisira po yung mga, panahon po yan ng Byzantine period, literally image breaking. Lahat po ng makita lang imahe ng Diyos, relihiyon, icon, pinagsisira po yan. Nakita niyo po, magaganyan ang simbahan po nila. Mayaman ho sila Hindi ho ba? Sa Europe po yan. At ito po ang kukwento niya. Pagka nagkaroon po ng iconoclasm, siraan po yan. Pinagbababato po sila. Pinagsisira po yan. Hindi totoo yung mga imahe na yan. Nagkaroon po pala ng ganong period. Ayan, mga basag-basag po talaga. Yung mga Christian po, pasimunaw po niya. Talaga, babatuhin po nila yan. Yan ang mga salot, mga malas sa atin. Gumagano po. Panahon po ng mga Puritan, ganon din po. Na pinagsisira po nila yung mga imahe na yan. Okay, yan, pinagsisira po nila. Lahat po kinamuhian nila. And there is a reason for that. Panahon po ng Byzantine period, nung panahon po ni Emperor Leo the Third. Saka po, pasti na yung mga successor po niya. Ito pong si Constantinople, 300 AD lang po ito. Ito po naman, nung panahon po ng Byzantine, mga 700 years after Jesus Christ. Siya po nagpasimula ng Kristyanismo. Nung panahon po niya, bago po si Constantine, bawal po Kristyanismo. Pinagpupugutan po ng ulo, papatayin po sila lahat. Okay? Galing po ron sa panahon ng mga alagad. Saan po itong lugar na to? Ito po, Egypt po ito. Ito po yung Israel. Okay? Ito na po yung New Christian era. Ito po yung pinuntahan nila Apostol Pablo. Alright? Widespread destruction of images, persecution of supporters of the veneration of images. Sabi niya, hindi naman namin sinasamba. We just venerate. Ibig sabihin po na venerate, we respect that. Image kasi ng nanay ko yan, picture ng nanay ko. So, sabi niya, nire-respeto lang namin. Ang problema po, dahil nakita nila, may problema po, ito yung problema. Si Emperor Leo III, nagkaloko-loko po yung mga gera niya. Lagi po silang talo sa gera. Sabi niya, ang dahilan, lahat sinumpa tayo ng Diyos, dahil sa mga imahe na yan. So, sa pamumuno po niya, pinagsisira po nila lahat ng mga religious icons noong panahon po niya. Okay? So, tumaas po ang sense ng pagiging espiritu ng Diyos during that time. God is Spirit. Say that with me. God is Spirit. Hindi ko po alam kung pagdating nyo sa bahay, may dadaanan kayong mga santo pa rin at conscious pa rin kayo na baka magalit sa inyo kasi nagsimba kayo sa MCC. Hindi ko alam kung ginalang ng Diyos yung ginawa nila nung panahon yan, pero there was a period such as that, the Byzantine period. Okay? Now, take a look at this word. Kung ang Diyos ay Espiritu, bakit may mga salita sa Bible na may mata si Lord? May mata ba si Lord? Anong tingin niya? Sabi po rito, at ang mata ni Lord ay nagpapaikot-ikot sa buong daigdig. May mata pala si Lord. Ito pa isa. Kala ko ba hindi physical si Lord? Bakit may bibig si Lord? Mateo 4:4.
Sabi niya, kakainin nyo, hindi lang tinapay, kundi, sa ano pa? Bawat salita na lumalabas sa bibig ng Diyos. Uy, may bibig pala si Lord, edi physical siya. Ha? May tayangay ba si Lord? Ha? Sabi po sa Isaiah 59:1, pag namuhay ka sa kasalanan, lalayo siya sa iyo, at ang kanyang tainga, uy, may tainga pala ay hindi papakinggan ng prayers mo. Oh, kala ko ba physical, spiritual si Lord, ba't may tainga? Ito pa, may kamay pala si Lord. Sabi, aabutin ang iyong mga pangangailangan ng kanyang kamay. Ha? Ang mga theologian po, tinulungan tayo maunawaan bakit may mga ganyang salita sa Bible. Ang tawag po nila ay anthropomorphism. Ibig sabihin po niyan, nilalagyan si Lord ng mga, para maunawaan ng tao ang Diyos, gumagamit ng mga salitang pantao. Amen? Do you understand that? Halimbawa, kesa sabihin lang na tanggapin nyo ang mensahe ng Diyos, pakinggan nyo ang mensahe sa bibig ng Diyos. Yan po ang sasabihin niya. So parang nag-a-attribute ng mga pangkatawan ng tao, pero totoo, ang Diyos walang katawan. Espiritu nga po siya. Amen? So ano po ang tawag nila ron? Figures of speech. Amen. So having known that, we got to understand, itong Diyos na to, talaga tatrabahuin ko sa isip ko, kahit nasa jeep ako, sa tricycle, nasa palengke, sa opisina, sa loob ng aking silid, sa CR, habang nagluluto ng pinakbet, ay sasamahan ako ng Diyos na hindi nakikita. Amen. Now, dahil dito, sasamahan niyo ako para, ba't ba nagpe-pray ang isang tao at pag nag-pray siya ay nakapikit, no? Sa spiritual life po ay kinakapa natin ng Diyos na hindi nakikita. Amen? No? Tatanggalin natin ang mga bagay na physical pagdating sa Diyos at pati sa iyong spiritual na buhay. Ha? Kasi baka mamaya nakatuon ka, no? Ilang oras ka nakatingin sa salamin, no? Pag umaga, no? 3 oras na nagsuklay, no? At kalating oras na naglibag. No? Puro katawan ang iniintindi. At pag inisip ang pagkain, alas 10 pa lang ng umaga, iniisip na yung pang alas 12. Puro katawan ang iniintindi. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Huwag kang mag-alala, hindi ikaw tinutukoy. Pero sino mag-iintindi ng paglagong espiritual? Sino mag-iintindi po niyan? Dapat ikaw, kasi meron kang kaluluwa. Baka po ganito ang picture, ha? Ang taba-taba mo physically, pero yung kaluluwa mo ay payatitot. Dapat hindi po. No? Na, ganito magsalita si Jesus. Sabi niya, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sino po sa inyo ang gumawa na nito at magsasabi, ako ay anak na ng Diyos ngayon? Hindi ho ba lahat ng tao anak ng Diyos? Oo, isipin mo to ha. Lahat ng tao nilalang ng Diyos. Ngunit ang tumanggap at sumampalataya sa Kanya lamang ang binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. So yung kapitbahay mo, hindi pa anak ng Diyos. Ikaw hindi pa anak ng Diyos hanggat hindi umuupo, pumikit, nanalangin at sinabi, Panginoon, gusto ko po patawarin niyo ako sa aking mga kasalanan at tanggapin niyo po ako bilang anak mo. Nagbabalik loob po ako sa iyo. Amen? You get to cross over from the physical to the spiritual. Ito po ang tulay. Kilalanin si Jesus bilang tatay, ang ating ama. Amen? At ikaw naman ay ituturing niyang anak. Napakaganda po nung relasyon na yun. Dahil dito, araw-araw magbe-bless ka sa kanya, araw-araw babatiin mo siya, meron ka ng relasyon sa kanya. Araw-araw papakinggan mo ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng MCCers Daily. Amen? At directly from Scriptures. Ang ganda po ng kasunod niya. This is verse 12, ha? Pero mas favorite ko yung verse 13. Ito po yung verse 13. Sabi niya, we are born not of natural descent. Dapat, sa mundong ito, hindi ka lang pinanganak ng tatay mong Novo Ecijano. Ako ay pinanganak ng isang tatay na Bisaya. Ang nanay ko ay Kapampangan. Oh, ha? Sabi niya, dapat hindi mo na iniintindi sa kagaling physically, pero dapat you must be born of
God. Amen. Amen? Talaga, pinanganak na kayo ng Diyos. How do you know? There must be a personal encounter with Jesus. One day in your life, you got to have a personal encounter with Him. You are confronted. Kinumpronta ako sa aking mga kasalanan at ako'y nagpakumbaba. Hindi ako lumaban. At pinapasok ko siya sa aking puso. Nagawa na po ba natin yan? Kung nagawa mo na, palakpakan natin ang Panginoon. Ha? Sapagkat ikaw ay itinuring niyang anak. I like that concept. Born not of natural descent. Born not of the union of my father and mother. I'm born of God because of the cross at Calvary. Beautiful. Now, so dapat lumago ka, pero bakit hindi ka lalago sa spiritual na buhay? Aba, hindi mo kinakain tong mana na galing sa kalangitan. Ito pong concept ng mana ay panahon po ng mga Israelita sa ilang in the wilderness. There is no food on earth, but they receive food from heaven. Yun po ang concept ng spiritual life po natin. We receive food, ideas for our minds, not from earth. Pag kasi po panlupa lang ang iisipin nyo, ang laki po problema niya. No? Ano solusyon sa financial need? Uutang ako. Ayan po, mga panlupang solusyon. Pag nagbasa po kayo ng manna from heaven, bibigyan po kayo ng mga ideya para magkaroon ng negosyo, para magkaroon ng mga bukirin. Paano ang anak nyo ay mapapag-aral? You got to receive ideas from heaven. Listen up very carefully. Kapag problema nyo po panlupa, walang solusyon po yan na galing sa lupa. Galing po dapat sa langit yung ideya. Amen? Solutions should be coming from heaven. Tingnan po yung kaligtasan natin. Yung kapatawaran sa kasalanan. Kung hindi po dumating si Jesus na tagalangit, wala po tayong kapatawaran sa kasalanan. So mag-isip kayo mabuti, si Jesus, pinasulat niya lahat ng idea ng langit at kailangan ang solusyon sa mga problema po natin galing sa salitang naisulat mula sa langit. Amen. Now, di mo, together, can we read? Go. Huwag ang pagkaing nasisira ang inyong pagsikapang kamtan, kundi ang pagkaing hindi nasisira na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ibibigay sa inyo ng anak ng tao. Anong pinagpapaguran mo? Nilalagay mo lang sa ref. Ano? Tinitipid-tipid mo yung paborito mong pork chop, no? Bukas titira ko pa yan, no? Tapos pag nakuha ng asawa mo, aawayin mo yung asawa mo. Ba't mo inubos yun? Akin yun eh. Ang dami natin pinag-aawayan, mga bagay na nabubulok. So, nung nandito po si Jesus, sabi niya, yan ang asikasuhin niya. Yung mga bagay na hindi dapat nasisira, na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Hindi pwedeng one shot po lang yun, no? Araw-araw dapat kumakain tayo niyan. So, ang instruction ay ito, no? Dapat Bible reading instead of FB. Gumagaling ka ba dyan? Pagkain din po kasi ang FB, no? At ako isisilip ko rin yan. Sabi ko, masarap itong mga pagkain ino-offer, pero pampalungkot. Ha? Say, have you had manna from God today? Nagbabasa ng Bible 1 minute a day. 1 minute a day. Yeah? 1 minute. Okay, meron. Ayan, meron. Babasa ng Bible 5 minutes a day. 5 minutes. Ito na, parang pahirap niya, Pastor. Magtaas na kayo ngayon kasi mamaya, 5 days na to eh. Okay. Ito, nagbabasa ng Bible 10 minutes a day. 10 minutes. Kaya ng 10 minutes. Okay. Ito, nagbabasa ng Bible 30 minutes a day. 30 minutes. Kahit hiwa-hiwalay, 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, 10 minutes sa gabi, 30 minutes pa rin yan. Ito na. Medyo mahirap tong susunod, ha? 1 hour a day, nagbasa ng Bible. Pastor, sobra ka na, pampastor yan, ha? Ayun, meron pa rin nagtataas ng kamay, ha? Importante po ba itong kinatanong ko ito? Kasi po, yung idea ng Bible, hindi po galing sa lupa. Sinulat ng mga tagalupa, pero galing sa Diyos yung mga idea. Sasabihin ni Lord kay Isaiah, write this. Ang ganda naman nun. Kaya po, dapat kasabikan talaga. Nagsosolve po ng mga problema eh. Grabe ho ang Bible. Kung hindi ka pa nasubukan,
Magsimula na kayo mamaya, okay? Huwag muna kayong manananghali mamaya sa Chowking, okay? Now, tingnan mo to, ha? Kasi po, ganito po kung panlupa ka lang, the food you eat can be either the safest and the most powerful form of medicine or the slowest form of poison. Nakita nyo? Paan nyo ba to? Kamay nyo ba yan? Ganyan po yung mga may uric acid, mga merong gout, no? Ito po, extreme na po ito. Grabe-grabe na po yan. Namamagana ng gusto. Bakit po? Mali po yung tinurong pagkain sa Pilipino. Mali po talaga. And so somehow, we would have to do something about it. Ha? Ngayon, yung mga kinain nyo ngayon, hindi na po kinakain ng mga anak nyo. Wala na kumakain ng mga buro. Wala na masyadong kumakain sa mga anak nyo. Ang kinakain anak nyo, puro na lang puro milk tea. Tapos ayaw kumain ng tuyo ng anak nyo. Puro bacon na lang. So kanya-kanyang production lang ng uric acid. Yun din ang dulo nito. Uric acid din. Hindi po biro itong uric acid na to. Lahat po ng mga joints ninyo, titirhan po niya yan. Titira po siya dyan. Mahilig po siya sumiksik para pong mga asin-asin po yan. Ngayon, ito ang isa sa mga may nagsabi sa akin ito. Alam niyo ba, kaya kong kumain ng isang buong pinya? Ang problema lang ay naluluto yung dila. Naluluto. Kasi, okay, pero ang tindi ho nito, talagang, ang taas po ng fiber niyan, lilinisin talaga kagad yung bituka mo, no? Yung kidney mo, yung system mo. Okay? Ganda. Ang dami pa naman sa kalsada. Sa kalsada, ang dami. Kain po kayo niya kung marami. Ang ganda po, no? Kaso nga lang, huwag masyado sa asin. Baka tinambakan mo naman ng asin. Pareho rin na suma total. Ako, order pa ako ng santol. Yung mga santol, high fiber din po yung santol. Di ba? Kasi po yung mga fiber na yan, yung po maglilinis ng system po natin. Kaso wag mong sasawsaw sa bagoong. Okay? So yung pagkain mo, isipin nyo mabuti, yung tinuro sa'yo, lilipat ka, magko-crossover ka. Kasi baka mamaya, lason, hindi pala nutrition. Okay? So, anong tinuturo ko? Ba't ako nagsasalita ng ganito? Bago kayo ilipat sa physical muna. Kasi po, baka nandito kayo sa MCC, tapos wala kayong pinapalitang gawin. Okay? Masama ng tingin nyo sa akin, kalabitin mo yung katabi, sabi sa kanya, ang tinutukoy ni Pastor Crispy Pata. Now, tanong ito po, pwede nyo i-apply physically or spiritually. Look at these words. You cannot heal, never, in the same environment where you got sick. Think about it. Hindi ka gagaling dun sa nagbigay sa'yo ng sakit. Same territory. You got to cross over. Think about it. Dito, punong-puno ng sama ng loob ko di lumipat ka muna ng cell group. Amen? Ito yung barkada ko. Yung barkads ko, tinuruan ako manigarilyo. Tinubuan ako magmura. Tinuruan ako mambabae. Dito ka muna. Iwanan ko muna. Crossover muna ako. That's what we are talking about. Are you with me? You cannot remain in MCC without living something. Hindi po namin kayo matutulungan. Both physically, socially. Kaya po, kung may reklamo sa inyong mga asawa po ninyo, ilistan niyo po yun. Anong dahilan? Bakit ako may ganitong mga sakit? Tamad. Konti ang kita. Laging puyat. Ano nagpapapuyat sa'yo? You have to cross over. Now, kailan mo balak maglipat? Huwag mong tatanong yung katabi mo. Ikaw, kausapin mo yung sarili mo. Oy, ikaw yung kinakausap. You got to move. Biro mo, natagurian kang chismosa, di iwanan mo yung mga kachismis mo. Move over. Meron po kaming pinuntahan this week. Galit na galit sa kanya yung kaibigan niya. Saka sa pastor. Bakit? Ba't galit? Ba't nagalit? Kasi inalisan niyo ng kalaro Wala nang ka-ML Lumipat po ng teritoryo. Amen? So, merong isang bagay na iiwanan ka talaga. Eto na. Crossover, baka po puro negosyo yung iniintindi niyo Pero yung negosyo po ng Diyos, the business of God should be in your mind. Say that word, crossover.
Kasi iiwanan natin itong temang ito, pero baka mamaya naiwan ko rin sa dati. Hindi mo alam kung anong gagawin. Ang pinagagawa po sa atin ng Diyos, may iiwan po talaga. Na nagdudulot sa atin ng maraming kasawian, kapighatian, maraming mga kasakitan, kabiguan, at kagutuman. Dito, maraming pagkain. Sabi ni Lord, no? Sipag po ng mga grupong to. Okay, now, gusto ko kwentuhan ko kayo ng konti, Parang Olympics po ito, Nung pong makita ni David si Goliath, tinarget niya kagad. Nanonood po yung buong Israel. At si Haring Saul, yung hari po niya, was watching also. And when he hit the target, boom! Bagsak po si Goliath. Sabi ni Haring Saul, gold medal yan, Ito po ang unang sumaksak sa isip niya. Sinong tatay nung batang yan? Kinausap niya kagad si Abner. Abner, liga. Yung general po yun. Sabi niya, kanino anak yan? Ba't katapang? Walang dalang espada. Ang ganda mo mag-isip ni Haring Saul Ang ginawa po niya, pinahunting po niya. Sabi niya, tanong mo nga, ba't merong giant killer? Siguro ang tatay niyan, giant killer. And they discovered that Jesse, the father of David, is only a shepherd. He has no experience in war. Hindi nakakanti ng mga anak. Ang dami po niyang anak Pinadala lahat sa digmaan, pero siya hindi po mandirigma. Anong sikreto ni David? Bakit yung tatay niya hindi mandirigma, hindi nakapatay ng higante, pero siya nakapatay ng higante? Mali po yung logic ni Haring Saul. Ito po ang sikreto. People always think of your natural descent. Di ba? Pag nag-honor yung anak mo, sinong lola niyan? Di ba? Ganun? Ang galing naman ng nanay niyan. Ba't ba yung tatay hindi natuturo pag magaling yung anak? Pero ito, sisirain po ng Biblia to. It's not the natural descent, it's the spiritual descent. Amen? Saan galing spiritual yan? Sinong cell leader niyan? Okay, ito pong sikreto. Isang araw pala, bago yung laban na yon. Ito po, chapter 16. 17 po yung David and Goliath. Sa chapter 16, meron po palang nangyari. Kinuha ni Samuel, dumayo po siya dito sa Huda, sa Bethlehem. Kinuha ni Samuel ang sisidlang ng langis at binuhusan niya si David ng langis sa harapan ng kanyang mga kapatid. At nilukuban si David ng espiritu ni Yahweh. Mula noon, sumakanya ang espiritu ni Yahweh. Yung palang dahilan, kaya tumapang yung batang, dito lang ako sa sulok, maghalaga lang ako ng tupa. Pumapayag siyang lumabas. He wanted some exposure. Inutusan siya ng tatay, bistahin mo nga yung digmaan, andun yung mga kapatid mo, dala mo ng tinapay. Ito ang cheese sandwich. And so he did. Pagdating niya ron, narinig niya yung higante, ang yabang nun Gagapiin ko siya sa kapangyarihan ng Diyos na magbibigay sa akin ng tagumpay. When you're anointed by God, naging anak ka na ng Diyos. Amen? And so you have to think, meron palang tulong ng Diyos sa tapang at kakayahan. Amen? So, tanungin mo yung katabi mo, sinong tatay mo? Baka mamaya, ang turo mo pa rin, yung tatay mong Ilocano. Dapat may tinuturo ka ng pataas. Amen? Dapat po, lumalagpas kayo ng kisame, mamaya, prayer po natin hanggang kisame lang, And so, crossover from the natural to the spiritual. Amen? Sabi mo sa katabi mo, paginitan mo. Tumawid ka na. Tawid mo na yan. Okay, now, ito Same story. Different situations, different people, same question. Isang araw po, umuwi si Jesus sa bayan niya. Saan ba yung bayan niya? Di Galilea. Okay? Umuwi siya ron. At nagturo po siya. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanyang tinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Bago ko sagutin yan, ay may isa pang tanong. Bakit humahanga sa isang tao? Bakit magaling ka magluto? Magaling kang umawit? Bakit ang sipag mo sa church? Anong kinukwento mo? Baka mamaya puro
self-discipline. Baka ganun ka lang sumagot eh. Pag ikaw, munti kang mahagip sa kalsada kasi tumatawid ka, at ikaw ay naligtas, baka ang kwento mo ay, maliksi kasi katawan ko eh. O meron kang kukwento na Diyos na nag-iingat sa'yo. Amen? Now, bago po mangyari yan, meron munang nangyari. Verse 55, ganito po yung statement. Hindi ba siya ang anak ng isang karpintero? Hindi ba si Jose ang tatay niya, yung karpintero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon, Judas ang kanyang mga kapatid? Lagi pong nag-iisip ang tao, sino ka mag-anak nito? Ang galing naman. Pero mali po sila mag-isip. Naunahan niyo po ba yan? And you get to begin thinking, walang kinalaman sa galing ko. Siguro merong konti yung genes. Pero yung pong kagamit-gamit, kasangkapan sa piling ng Diyos, sa kanyang ubasan, ay spiritual pong mga kamag-anak dapat. May nangyari. Sa Matthew chapter 3, ay binautismohan si Jesus. Can we read together? Nang mabautismohan si Jesus, nabuksan ang langit, at nakita ni Jesus ang Espiritu ng Diyos na bumababang parang isang kalapati at dumapo sa Kanya. Every encounter, we baptize people. Kasi po, hindi po pwedeng, tinanggap ko na si Lord, pagkatapos you're on your own. You get to be incorporated into the body of Christ. Ibig sabihin po ng bautismo, ipinapahayag nyo sa madla, sa napakaraming mga tao, na ikaw ay nangangailangan ng Diyos bilang iyong Ama. Siyang dideklara mong Ama sa iyong buhay. Kaya nagsalita po yung Ama dyan eh. Ito ang aking sinisintang anak na siyang labis kong kinalulugdan. Pinagmamalaki ka ba ng Diyos? Anak ko yan, anak ko yan. Bakit? Sumusunod. At ang unang pagsunod po natin ay ang pagsunod sa tubig ng bautismo. Amen? You get to be obedient. Kasi po, pinagbilin po ng Diyos yan. Ang alagad, nagpapabautismo. Amen? Hindi po pwede spectator kayo lagi rito. Panonoorin ko lang kayo. Sige na. Gumaganon-ganon lang po kayo. No? Lahat pinapanood nyo. Yung kumakanta, ay, nakanga. Umiyak-iyak pa. Spectator, nanonood-nood lang. You get to be baptized by the Spirit yourself. Amen? Now, yung pala sekreto ni Jesus, nagkaroon ng crossover from natural to spiritual. Amen? Mula sa anak ni Jose, na karpintero, anak ni Maria, nag-crossover po siya, anak ng Diyos. Amen? Amen? Wow! Beautiful concept. Ito na, medyo napanood nyo na ng konti ito, ha? Ito pong tanong. Ulit-ulitin ko sa inyo ito, ha? Sino ang tatay niya? Ang tatay ba niya ay weightlifter? Hindi po. Actually po, biktima po sila ng red tagging. Bago po yan, sumikat po siya, di ba? Rio Olympics, di ba? Ay ito, sunod-sunod na po yung dagok. Napagkamalan po silang komunista. Bagamat nagtatrabaho po siya sa gobyerno, AFP po siya, di ba? Yung tatay po niya napagbintang ng NPA. Iyak ng iyak po siya. Ba't yung ginaganyan yung tatay ko? Gano'n, ha? Ito po yung tatay niya. Hindi pwedeng NPA. Tricycle. Nakapag-aral po siya dahil lang sa kanyang weightlifting. At yung tatay niya, nabili niya, no? After ng Rio yan. Ito yung tatay, eh. Ito, baka may pag-asa sa dalito, pero medyo baluktot tumayo, eh. Ito, medyo malakas parang pwede, ha? Pero yung tatay, hindi yun, wala nga, eh. So, hindi po tatanungin, sino ang tatay niya? Merong isang statement siya, gusto ko pansinin niyo mabuti, no? Hindi ako makapaniwala na nandun yung pangalan ko sa Olympic record. Kasi he broke the record. Eh. Ang tinalo po niya, palakpakan natin si Lord, China. Amen? 126 in China, tinira po niya 127. No? Ito ang pinakasikat na statement po ngayon. No? Grabe si God. Grabe si God. Amen? No?
Hindi po siya born again, ano? Catholic po siya, pero yung nagpasa po siya ng mga prayer request, katakot-takot eh. Sa mga kaibigan, even to churches, friends. He's friends to everybody. Kasi po nag-raise po siya ng pondo, kasi po hindi po siya popondohan basta-basta eh. Nagka-abirya nga po, di ba? Kailangan pa niya mag-raise ng pondo para makarating lang sa Tokyo. Okay? Magalang lang po ito. Ang alam yung commentary na nadinig ko sa kanya, walang ka-ere-ere sa katawan talaga ito. Walang yabang po sa katawan talaga. Umarap po siya sa Pangulo, kapag nakita na po sila at nagpakumbaba po, no? Hindi po niya inungkat yung mga sama ng loob niya. No? Nilista po sila. Meron pong listahan ng mga komunista, nilista po sila. Kaya ang dami pong naging hadlang. No? Pwede ba sabihin ng bawat cell leader, grabe si God, grabe si God. Amen? Lahat ng mga tatay na tumutulong, dapat po ang inisip ng mga tatay, pera lang. Gawa ng pera, gawa ng pagkain, susupply sa pamilya, pampaaral. Pero pag ang mga tatay tumatawid na po, nagse-cell leader na po, medyo ibang usapan na po ito. Gawa na po ni Lord to. Sabi nga niya, grabe si God. Na, meron pong dalawang nanay din dito. Ito pong dalawang nanay na to, dapat wala ho rito eh. Dapat hindi nagse-cell leader. Ito, 1 taon to, nagpahinga eh. Kala ko, makikita ko na lang sa langit. Pero nakita ko pa rito, no? Ito naman, nagpaalam sa cell group to, hindi na ako sasama sa inyo. O ngayon, andyan na naman, sumama na naman. Baka tigas ng ulo talaga. Bakit to nagkakaganyan? Kasi po, meron pong relasyon sila sa ating Heavenly Father. Amen? Na ngayon, ang papel po ay, meron po nagmamando sa atin, araw-araw, you get to hear. Spiritual life po yun. When you hear God saying, sasama nga ako. Ba't ba tigas ng ulo ko? Sasama na ako. Magpapaakay ako. Amen? Amen? Pwede po bang mag-pray lang tayo sandali?